Hello, magandang umaga. Ako po si Phil France 9. Ngayon, papunta kami ng Marseille, south of France. Sakay kami ng bullet train. Wow! 3 oras na biyahe. Sana magustuhan nyo mga videos ko. Ito si Kabuto Phil France 9. Habang nasa biyahe, isipan ko mag-video sa loob ng train. Papakita ko pala sa inyo ang loob ng bullet train dito kung saan kami nakaupo. Ito pala yung aming upuan. Hahay! Napakaganda. Comfortable ka talaga sumakay ng Presya Rosa. Maganda talaga. Yahoo! Pagdating namin, siyempre, napagdesisyonan namin pumunta sa pinakasikat na katedral sa Marseille. Wow! Which is La Catedral de la Major. Para makarating doon, kailangan namin maglakad ng kaunti, kaya napagpasyahan namin maglakad-lakad sa paligid ng Le Vieux-Port na isa sa mga pinaka-binibisitang lugar sa Marseille para sa kanilang mga magagandang bangka. Oh my God! Una ay napagpasya kami huminto sa isang maliit na lokal Italian restaurant. Ang pagkain ay napakasarap, napakabuti. Sa katunayan, kinain ko ang lahat at nakalimutan kong kumuha ng mga videos. Ngunit hey, tignan mo, isang cool na bote ng coca. After lunch, bumalik na kami sa pagpunta sa katedral. Medyo maikli lang ang biyahe, mga 15 minuto. Ang katedral ay isang nararapat na bisitahin sa Marseille. Tunay na isang buntong hininga upang makita. Mas maganda pa ang loob. Tignan mo kung pupunta ka doon. Dito kami sa may rentahan ng mga boat kung gusto mong mamasyal. Thank you very much. Good morning! Ito ang bangkang sasakyan namin. Ang paglilibot ay tumatagal ng 2 oras at 10 minutong naglilibot kami sa Massif de Colomb. Sakay ng Helios boat. Very affordable ang ticket. Sulit sa biyahe. Ay nakasakay na kami sa Helios boat para pumunta sa Le Massif de Colomb. Mga dalampasigan nito at magagandang asul na dalampasigan. Dadaan din tayo sa ilang mahalagang landmark. Narito ang isa sa pinakamahalagang palatandaan sa Massif de Colomb. Ito ay isang napakatanyag na bilangguan. Ngayon ay naging isang touristic spot.
Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na rin kami sa Le Massif de Colomb. Ito ay isang napakalawak na lugar. Maaari kang pumunta sa mga beach, sa mga kulong o sa mga park nito. Mag-hiking sa mga bundok nito at mag-guide tour sa isla. Nang dumating kami pabalik sa Le Vieux-Port sa humigit kumulang 2 PM, nagpasya kaming kumain ng typical na pagkain sa Marseille. Nag-order ako ng steak de tartare na pakasarap talaga. Sa aming ikatlong araw ay nagpasya kaming pumunta sa isang field ng lavender. Sadly, wala dahil inani na nila ito. So instead, dumiretso kami sa malapit sa lavender shop. Kung pupunta ka sa mga patlang ng lavender, inire-recommenda kung huwag pumunta sa buwan ng Agosto. Dapat kang pumunta sa Hunyo at Hulyo, kung saan hindi pa nila inaani ang mga bulaklak at kung saan ang mga ito ay pinakamahusay para sa mga larawan. Pagkatapos ng lavender field, pumunta kami sa Centerville de Province. Doon maraming tindahan at butik, mula sa mga damit hanggang sa mga simbahan. Mahanap mo ang lahat ng kailangan mo. Puminto kami sa isang malit na tindahan ng ice cream dahil sa init para magpahangin. At para sa ika-4 at huling araw, nagpasya kami pumunta sa isang beach na tinatawag na Le Bois de Dam dahil last day na namin ito ay isang magandang lugar upang pumunta sa swimming. At ito na ang katapusan ng video. Paki-like at subscribe. Huwag kalimutan magkomento din sa ilalim ng video na ito. Ito ay si Kabuto Phil France na nagpapaalam. Gandang umaga at araw sa inyong lahat. Thank you.